Welcome back, guys. So, happy weekend. So, Saturday ngayon, February 1. So, pupunta kami ngayon sa Stratford dahil ito,
Sinasamantala namin yung magandang weather. Bukod doon, parte rin to ng celebration namin kasi dumating na yung pinakahihintay namin good news. So, PR na po kami guys. So, dumating siya noong January 30, Thursday lang. So, hindi namin ina-expect. Pero na-expect talaga din namin after 3 months na hinintay namin yung Eco PR. So, October 22, final decision na kami noon. At tapos, Portal 1 kaagad after mga October 28. And then, November 6, Portal 2. So, ganun. Ganun katagal yung paghihintay. Usually kasi pag portal, usually Portal 1, 2, and Eco PR, within a week lang siya or within a month. Pero ayun, talaga naghintay pa rin kami at sumuko na rin kami at to the last stage na parang hindi na kami abot ulit sa quota. Na dapat last year pa. So, yun. Part na rin ng celebration namin na yun, lalabas na kami, pwede na kaming ulit lumabas ng London. So, papunta kami ng Stratford. 1 hour drive lang naman siya. Ayan. Ang ganda ng weather kasi may araw na siya. So, ayan. So, sa mga curious, kung ano yung pathway namin, OYMP, Non-Express. So, ang tagal din na inabot, 14 months. So, biruin nyo, ang invite ko is since 2023 pa siya. At yun, after 3 months, nominated na rin kami. And then, nag-lodge kagad. Same week na nominated, ng nomination, nilodge kagad kasi naka-ready na talaga yung documents namin for PR. So, yun, naghintay 3 months, AOR, and then 4 months sa background check na talagang kinabahan ako sa background check. Hindi lang sa background check, pati sa medical pass namin kasi nga may mga medical surveillance ako, may mga medical issue. Ayun, sa background check, okay naman din. Kinabahan din kami sa background check dahil ang dami namin travels within 10 years. So imagine nyo, ang daming, grabe ang, inisip ko baka nasa comprehensive security kami. Kasi ilang beses pabalik-balik sa US, may Europe, may Australia, may UK. So daming travels. So yung pa lang para bang na susuko ka na. And then yun, nag-complete yung background check niya dahil nagpa-follow up ako, tawag sa IOCC. At panay web form. At yun nga, nag-web form ako nung araw nung na-receive namin yung Eco PR kasi nga palapit na yung birthday ko rin. So talagang nakiusap talaga ako na kung pwede i-expedite na yung Eco PR kasi nga magta-travel na naman kami outside ng Canada. So ganun kahirap yung stress na dinanas ko kasi ako yung nag-lodge, ako yung main applicant. So ayun, napakahirap ng process, lalo na kasagsagan ng higpitan. Alam niyo naman na ang daming ni-layoff, na para sa akin okay lang naman na mag-layoff kasi 'di ba parang mas mabilis kasi magtrabaho yung mga employees kapag konti sila. So yun yung base na observation ko. Kaya pansin ko rin na bumibilis yung process ng immigration. Ang technique kasi niyan, dapat naka-lodge ka na. Hindi porket naka-lodge ka na itong year, ma-PR ka same year. No. Usually, ang maraming eco-PR first quarter. So, dapat at the first quarter, may final decision ka na. Kasi kapag hanggat wala ka pang final decision, end of year, so malabo ka pang masama sa next year quota. So, napaka-konti na lang na allocation ng mga PR ngayon, guys. So, i-discuss natin sa mga future vlogs ko in step by step na kung paano mapabilis yung PR natin. Dahil talagang nag-focus talaga ako dun. Day 1 pa lang namin dito sa Canada, talaga kinlano ko na mabuti kung paano mapapabilis yung PR. So, ayun nga guys. So, ilang minutes lang makakarating na kami sa Stratford. At yun, mamamasyal muna kami. Turn right on St. Patrick Street. So, hello guys. Nandito na kami sa Culture Cafe. So, first time namin dito.
At try lang muna namin. So, kasi wala na akong time mag-research na maglakad papuntang restaurant dahil sobrang gutom na kami. So, tikim-tikim lang muna kami. So, yun yung mga in-order. Yan. So, chicken wrap lang. Mamaya, kakain pa tayo ng madami habang naglalakad-lakad tayo kasi meron pa tayo magandang marami tayong interesting places na makikita dito sa Stratford. So, yung pinaka gusto talaga namin puntahan dito, yung Alley Cat Cafe, since mahilig nga kami sa mga pets. Ano rin siya guys, restaurant din, parang cafe din siya. Pero syempre hindi kami nakakapag-focus dun sa food kasi nga syempre may mga pets. Kaya dito muna kami sa coffee culture mag-lunch. So quick lunch lang tapos titignan natin kung kakayanin natin mag-walking tour around Stratford dahil syempre winter nga dito sa winter pa rin. Tignan natin kung kakayanin natin yung lamig. So, dito lang muna tayo guys at marami tayong i-visit like yung mga antique store, vintage, at saka mga unique store dito sa Stratford. Kasi napakaganda ng lugar. Instagrammable siya. At saka parang Europe yung vibes niya. So, yun yung gustong-gusto ko talaga dito sa part ng Ontario. Kasi isa ito sa mga magandang village, magandang city dito sa Ontario. So, ayun lang guys. Mag-lunch lang muna kami. So, nandito na tayo sa labas, guys. Ayan. Ito yung malaking building na to. So, nakalimutan ko na naman yung pangalan niya. So, papunta na tayo sa Cat Cafe. Nasa, ano lang siya, across lang siya ng coffee culture. So, nandito na kami sa labas at punta na kami ng LA Cat Cafe. So, nandito siya sa tapat ng coffee culture. So, yan. So, okay naman yung lunch. Medyo bitin. Kakain pa tayo ulit sa cafe. Cafe din kasi siya. So, puro cafe yung kakainan natin dito. Kailangan natin tipin-tipin. So, ayun guys. Medyo mahirap tumawid. So, ang ganda ng view niya. Ang ganda ng mga building. So, isa-isahin natin yan dahil maghahanap tayo ng mga kakaibang items sa vintage store. So, ito siya. Natawid na tayo. So, hindi ko na kaya talaga yung lamig. So, kailangan na nating tumawid. So, merong entrance fee dyan para dun sa cat food. I think $6 per person. So, ito siya guys. Sa tapat siya ng magandang building. So, papasok na tayo. Dahil, saan ba yung pinaka-entrance niya? So, marami dito mga pusa. So, marami mga ano dito. Pets. So, ayan. Ako pa hinahanap. Maganda siya. Maganda ng mga display. Uy, yung cute oh. Ang cute nito. Gusto ko yung mga mugs. Hindi ako sa mugs, yung mga antique mugs. Yung mga metal siya. Hindi na... So, yung mga design na... Yung mga kitchenware, mga ganun. So, meron din sila mga library. So, hindi ko alam kung ito yung nakita ko sa vlog kasi parang medyo iba siya. Yung sa isang vlog na nakita ko. Cute. Ganda nito. So, kung mahilig kayo sa mga cats,
Mga ano dito, cat display. So, mga unique stuff yung mga nandito. So, hindi ito yon yung nakita ko. Kasi yung nakita kong vintage store, may mga ano siya, yung iba't ibang design ng mga plates, yung talagang hinahanap. Ganda ng design, no? Ganda ng design na yun, no? Yung Canada flag. So, puro mga office stuff pala yung mga nandito. Yung mga design. So, andito lahat guys, yung mga artist supplies. So, kung mahilig kayo sa art, so napakaganda nitong store. Kompleto siya. Yan. So, try ko rin mag-paint kasi hindi talaga ako artist. Mas gusto ko na lang maging artist. You wanna be an artist, Miguel? So, ayan. So, inikot lang natin. Ay, ito. Cute siya, oh. Itong design na to. Pero hindi talaga ito yung store na nakita ko dun sa vlog. Ano siya? Puro mga kitchenware. Kitchenware talaga ang hinahanap ko. Yung mga magagandang mga plates, design, yung mga mugs. So, tingnan natin ulit yung iba pang. So, nandito na tayo sa Festival Gallery. So, mukhang marami makikita dito. So, ang ganda ng building kasi puro bricks. So, nandito yung Stratford's Home for handmade hats. So, mosaic, ano siya. So, mga handmade hats. So, kung mamili kayo sa mga handmade products, so, ito yung mga recommended dito sa Stratford. So, merong hair studio. Asan yung gallery? Akala ko sa taas. So, check muna natin yung hair studio. Kasi nga, total first time natin. Sulitin na natin, guys. Kasi hindi ko talaga kaya mag-walkathon sa labas. Nag-alay lakad. Kasi nga, sobrang lamig. Hindi, gusto ko sanang mamasyal. Makita nyo yung ganda ng Stratford sa labas. Pero, kita nyo naman yung suot ko, di ba? Napakanipis. Kala ko kasi, wala lang sa akin yung pag-i-snow. Pero, ganda nitong bricks na to. Oh. So, ganito yung gusto ko sa bahay namin. Puro bricks. Kasi nga gusto ko yung parang mukha siyang cafe. So, yan. Tignan natin guys kung ano meron dito sa building na to. Kasi gusto ko yung mga ganitong klase ng walang tao dito. Ito na pala yung hair studio nila. So, hindi naman dito mahal. Medyo mahal yung mga parlor. Kasi talagang binabayaran nila yung professional yung mga hair cutter dito. So, wala na makikita dito, guys. Check na natin sa labas. Mabalik na naman tayo. Sobrang lamig. Hindi ako nakapagdala ng guantes or mga warmer jacket. Kasi akala ko, kaya ko na naman, di ba? So, nagtapang-tapangan na naman ako dito sa weather na to. At yun, since alas 3 pa yung appointment natin, yung nakabook natin na appointment sa Cat Cafe. So, yan. So, sayang naman itong building na to kasi wala namang ganong mga store. So, ayan, lalabas na naman tayo ulit. So, nandito na hinahanap ko itong Indigena Canadian Native Art. So, ayan. So, sana nandito na nga. Pero mukhang ito na nga siya, guys. Kasi nakita ko na sa labas, ang gaganda. Ang ganda ng pintuan.
Hello. Ang gaganda nga ng mga bags nila. So, kasi naghahanap kasi ako ng globe. Yung bang kagaya doon sa bahay namin sa Pinas. So, ito pala yung mga kitchenware. So, naghahanap ako ng globe. Yung parang lampshade na globe. Ano to? Scarf? Parang hindi pa rin ito. Pero parang yan nga yun. Wow, ang ganda nito, oh. Wow, may art sila, oh. How much is this? Magkano ito? So, this is 1,250, guys. Mahilig talaga kayo sa art. Ako, mahilig ako. Pero wala akong pambili dyan. So, this is $900. Ang ganda nito. Gusto ko siya. Gusto ko yung mga mukha, eh. Medyo may mystery. Mga Indian culture. Yun talaga mga native ng Canada, no? Mga historical stuff. So, kung mahilig kayo sa art, guys, talagang kailangan, huwag nyo na itong palalagpasin itong mga store na to. Super, ano nga lang siya, pricey. Ito, medyo mura to, 400 lang. Ay, napakasimple naman. Gusto ko to. Ito, kasi native talaga ng Canada. Coast to. Para ano siya, may pagkas, parang kagaya sa Costa Rica. Ganyan din yung mga designs. Uy, maganda to. Gusto ko to. 1,000 siya. Ha? Pero hindi ito yung store na yun eh. Hindi talaga ito yung store na nakita ko sa vlog. So, ang ganda nito guys. Ano siya, $56. So, hindi ko ina-expect na mayroon na naman akong paggagastusan. So, yan. Ganda niya. Mahilig ako sa mga ganitong mga retro, lalo na chair siya. At saka storage. So, pwede ko itong lagyan ng mga laundry. So, ang ganda niya. So, ano mas maganda? Ito na lang. Stop na. Bubudol na naman tayo dito guys. Kasi may nakita na naman ako na kitchen stuff. Napakaganda. So, yun. Check tayo ng mga So, ito na yung nahanap ko na Le Creuset. Magkano yan, Miguel? $50. Di ba sale yan? Regular price is 75. So, ano na lang siya? $49 plus tax. Parang gusto ko siyang bilhin. Kaso may nabili na kasi ako. Yung ko na. Kuta na ako sa binili ko. Pero kailangan kasi namin ng kaldero. Pero gusto ko talaga is Le Creuset. Sobrang mahal lang talaga. Maganda to, kakaiba.
May mga magaganda. Ito rin nakita ko dun sa store. So, ito yung paborito ko, yung Le Creuset. Kaso hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya afford bilhin. Kahit nasa Canada na ako, parang hindi ko pa rin talaga afford. Sobrang mahal kasi talaga niya, kasi quality talaga siya. Itong mga Dutch oven na to, na healthy cooking kasi yung pag yan yung ginamit mo, mas masarap to yung luto mo. So, yun yung sabi nila. Sobrang mahal. So, another cafe na naman dito, Balzac, Cafe Balzac. So, nakaka-check ako ng mga reviews niyan. Okay din daw dyan. So, bali next time tayo dyan, guys. Bowl bar. Yan. Dito talaga ng nila. Vintage store. So, sodas. Gusto ko yung clock na yan. Gusto kong, yan, iuwi sa Pilipinas. So, lahat ng mga type ko na design, nandito. So, pag nandito kayo, handa nyo na yung malaking budget. Kasi mahilig talaga ako sa mga unique vintage stuff. So, ito talaga yung gusto kong clock. Matagal ko na hinahanap sa Shopee. So, check muna natin. So, marami pa dun sa dulo. Ito nga yung mga DIY, yung mga man-made. Man-made ba? Handmade. Mga handmade na crafts. Ay, ang ganda nito. Kakaiba siya. Ito. Naku, yung mga type ko. Yung mapa. Mahilig ako sa mapa, guys. Kasi mahilig ka ako mag-travel. So, yun talaga yung mga kinukolect ko. Ganda ng clock na to. So, may mga t-shirt din sila. Parang boots din. May kakaiba yung mag nila. Tsaka magnets. Type ko tong clock na to. Clock ba yan? No, it's not. Compass siya. Gusto ko rin yan sa bahay. So, padala ko sa Pilipinas yan, guys. Ang dami mga collections dito. Yung parang travel theme. Yung design niya. Wow, ang ganda ng mga pillows na yan. Type ko itong mga pillows na to. So, kung mahilig kayo sa mga design, mga decorations. So, dito talaga. Mga home ideas, mga ganun. So, ang ganda nitong halaman na to. Kakaiba siya. Sea salt. Kano to? $9. Bath soap. Parang gusto ko siya gamitin. Miguel, mga pabango. You want? Tester, So, pumasok sila dito para maggamit ng mga tester. Wait, type ko tong mga wooden design. Para kasi siyang Nordic. Ganda, Ganyan yung mga themes na gusto ko sa bahay. Parang, kung ganyan yung gamit mo sa bahay, tatama rin ka na lumabas-labas, di ba? Kasi paano siya, Instagram, o vlog, pang content yung mga design. So, ayan. Since may nabili na kasi kami, na medyo mahal, stop na tayo. So, ito yung store, Sodas. Ano yun? Stilettos and Sodas. So, walang ganito guys sa London, downtown. Walang mga vintage store. So, mukhang ito yung babalik-balikan ko dito sa Stratford. At saka nagsisearch pa rin ako na iba pang mga
antique store sa buong Ontario. Dahil sinusulit talaga natin yung province na to. Na marami tayong madidiscover na mga stores, yung mga native, yung mga talagang handmade. Medyo mataas nga lang yung ano niya. So, gusto ko tong mga wooden magnets kasi medyo kakaiba siya, guys. So. At saka ito, talaga kung mahilig ka sa mga, ano talaga, ang ganda niya, alam mo yun, kung marami lang talaga akong budget, or may sarili kaming bahay, siguro kukunin ko to lahat. Ang ganda oh. Ang ganda. Mahilig ako sa mga map design. Yung mga yan. Maps, sailors, yung mga ganun kasi yung mga themes na gusto ko sa bahay. So, ayan. So, paano nila na-manage yung ganitong store? Walang ganun tao. Ito na guys, yung hinahanap ko. Yung mga polka dots na plates. So, medyo pricey siya. Nag-iisip ako kung bibiling ko pa siya. So, ito nga yung mga hinahanap ko na mga kitchen utensils, mga kitchen plates, dining ware. So, baba tayo guys kasi marami pa. Marami pa makikita. Talagang hindi tayo tatantanan ng mga ano dito. Kasi meron din ditong mga smeg. Ang ganda ng mga gamit dito. Colorful. Maganda. Oh my God. Ganda niya. Maganda siya. Medyo kakaiba. So, ito yung mga gamit na hindi nyo basta-basta makikita sa mga store. So, baba tayo mo. Mas marami guys makikita dito sa baba. Ganda, nalagyan ng compost. Ang ganda nito guys, kasi cute siya. Yung price niya is nasa $5 siya. Diba hinawakan ko? Mahilig ako sa ganito. Yung color niya. Ganda, no? Ganda ng mga bowl. Pero bakit ang mahal niya? $5. Isang piraso lang. Pwede sana kung isang set lang siya. Okay pa eh. Kaso, ayun no. $5 siya guys. Yan, $5. Hindi liit niya. Sausawan lang. $5 lang. So, nakabalik na tayo guys. So, bago kami umuwi, parang, di naman dinner. So, parang kumain muna kami. Next stop muna kami dito sa Fish Time. Dahil gusto namin i-try yung fish and chips nila. So, ayan. Medyo malaki naman yung serving nila. Ayan. At saka, hindi sila sa ganyan, mga protein. So, ayun. Matapos na yung cat cafe namin. So, okay naman yung experience namin. 30 minutes lang yung binook ko kasi medyo mahal pag 1 hour para hindi rin ma-stress yung mga pets. So, worth it naman. Medyo sa totoo lang, may allergy talaga ako sa mga pusa. Kaya medyo hindi ako ganong nakikipag-interact. Kasi medyo, ano talaga, hinika talaga ako. So, ayan na guys, uwi na kami. 1 hour drive lang naman. After nito, may grocery pa kami. Kasi Saturday naman ngayon. Para bukas, bale, church na lang kami at saka Mason Mall. So, yun na lang yung activity namin bukas.
ayun. So, so far okay naman. Nakakabitin. Ang dami kasing mga stores dito. So, ayun lang. Kain muna tayo bago umuwi. Welcome back, guys. So, pauwi na kami. At yun. Pauwi na kami, guys. 1 hour drive na naman. Pabalik ng London. So, maganda yung Stratford. Worth it siya. Medyo bitin kasi hindi kami nakapunta ng museum, ng mga city hall, may mga parts din doon. Hindi na kinaya yung alay lakad din kasi sobrang lamig. So, lagi kami nasa store. Kada store, pinapasukan namin para lang medyo hindi kami nakababad sa lamig. Kasi wala akong dalang guantes. So, napakanipis ng damit ko. Feeling ko kasi magsispring na. Pero sobrang lamig talaga. Hindi namin kinaya. At yun, tinry namin yung coffee culture, yung mga, tsaka yung fish and chips. No? Okay naman siya. Highly recommended yung fish and chips. Okay naman yung serving, big serving naman siya. So, inabot lang kami ng mga $27. So, tatlo kami. At yun guys, babalikan namin si Stratford. Mga springtime na siguro para naman mas marami pa kaming ma-explore. Kasi ang purpose lang naman namin doon is yung mga antique shops. Kasi alam ko marami ako nakikita sa antique shops. At saka yung cat cafe. First time namin cat cafe. So marami mga cats. So hindi lang ako pwedeng nagstay. Hindi kami pwedeng magstay na matagal kasi may allergy ako sa pusa kasi hindi kain nga ako. So okay naman yung mga pusa. Talagang ano siya, medyo talagang pure breed. Pure breed siya. Siguro nagastos namin is around $20 kasi $6 for half an hour at $10 for an hour. So medyo mahal. Siyempre alam niyo naman mahal yung mag-alaga ng mga pets dito sa Canada kasi talagang may mga shots yung kompleto dapat sa shots tsaka yung pagkain. So talagang grabe yung maintenance. Tsaka hindi pa namin kaya mag-adapt sa ngayon dahil syempre wala pa naman kami bahay dito. So, nakakaano lang kasi itong week na to medyo marami nga nangyari. 'di ba? Almost 1 week na kaming, hindi pa naman 1 week, siguro mga 4 days kaming permanent residency na dito sa Canada. So, in 2 weeks, sana dumating yung card namin para makapag-travel na rin kami. At saka yun, asikasuhin na kagad yung citizenship namin para mas ease na yung travel namin. Kasi di ba pag nagta-travel kami, kahit nakapila na kami sa harap, pinapalipat pa kami sa dulo. So talagang wala talaga kaming privilege. Kami yung huling pinapasak. Parang ayaw kaming pasakayin. So at least 'di ba, parang nabawasan na yung anxiety natin dito sa Canada na ayun, PR na nga po tayo. Napaka-thankful natin kasi sa panahon na to, napakahirap nga po ng PR na parang 'di ba? Kasi quota na kasi tayo nitong year na to. So yung mga magla-lodge pa lang ng PR, parang malabo. Unless na express entry ka. Kasi ang quota nila is konti na lang, especially sa mga PNP. So pag nag-lodge ka ngayon kung PNP ka, so possible in 20 months pa yung makukuha yung decision mo starting pag AOR ka. So 2 years din yung inabot. At yun nga kasi nga syempre saka na natin iba-vlog yan kung paano natin nakuha kagad yung nomination, paano natin yung preparation kasi grabe rin kasi dapat yung knowledge mo hindi lamang sa mga requirements kung paano mo siya paghahandaan. So ayun. So medyo malapit na kami. So mag-grocery pa ako after pagkadating namin ng London. Gusto ko makapag-grocery na rin kami para bukas church lang kami at saka church lang ang pupuntahan namin tsaka maaga kami magpapahinga. Laundry, gano'n. Yun na lang yung activity na gagawin namin bukas. At yun, back to reality na naman. So sa springtime, babalikan natin tong Stratford kasi medyo bitin talaga siya.
marami pa tayong magagandang papasyalan dito sa Ontario. Kasi ito yung nag-nominate sa atin. So, kailangan natin malibot, ma-explore. Punta pa tayo ng Elora, Paris, Ontario. May Europe din kasi dito. May Denmark, may Switzerland. Pero diba, kompleto rin kasi ito eh. So, maganda yung i-explore yung Ontario kasi ang dami magagandang village dito. Mga underrated village and cities. So, meron tayong checkpoint yan. Ganda ng weather oh, kasi maaraw. So, itong nakikita nyo sa gilid na yan, lake siya. Frozen na siya. So, yan. So, mas maganda ang Stratford kesa Sarnia. So, mas nag-enjoy ako dito dahil sa dami ng antiques. So, ayun lang guys. So, welcome back guys. So, Sunday ngayon, bumalik kami dito sa mall. Since, eto, yung weather niya, ganun pa rin. So, saglit na kami sa mall at nag-check kami ng kung may mga sale items pa. So, marami pa rin pong sale ngayon kahit tapos na yung Boxing Day. So, binalikan ko yung Then turn left. antique store na chinek ko last month before Christmas. Kasi may nakita akong magandang mug doon. So, nag-sale na rin siya from $17, $16. So, naging $11 na lang siya. So, ang ganda nung mug na nabili ko. Binili ko na siya kasi nung binalikan ko siya kanina, nandun pa rin. So, para sa akin talaga itong mug na to. So, ang ganda nitong mug na to. Kasi ano siya, hindi siya nababasag. Since mahilig nga ako sa yung mga kakaibang items, yung mga vintage items. So, ito siya guys. So, Canada design. Metal siya. So, nakikita nyo yung price niya nasa In 400 meters, $11 na lang siya ngayon. $11.99. So, bale, halos $12. Ang ganda. Ang ganda nitong design na to. So, ito. So, akala ko hindi ko na siya mababalikan kasi nga isang items lang naman to doon. So, papakita ko na sa inyo yung store. Kasi konti lang yung mga, ano na tawag doon? Yung mga garage sale dito sa Canada. Kasi sa US kasi, magaganda yung mga garage sale doon. Talagang maganda talaga, tsaka mas mura. So, bukod pa dyan, syempre, may nakita na naman ako, sale na naman yung paborito kong brand. Yung Levi and Rose. turn right on Bradley So, Avenue. yan siya guys. Canada product siya. Galing yung mga products from In 200 Quebec, meters, use the Montreal. left lane to turn Kasi left lahat on ng Montgomery mga Road. magagandang Turn product dito, yung mga sinusuot dito sa Canada, yung talagang Turn left pang on weatherproof Montgomery Road. talaga. Then So, turn mainit right. siya sa katawan. Ang nabili ko is pants, kasi kailangan ko talaga ng pants, lalo na winter dito, whole year. So, yung original price ng pants is nasa $45. So, nag-sale na siya ng mga $21. So, ito siya. Furry. So, milik talaga ako sa mga furry. So, hindi ko na siya pinakawalan kasi nag-sale na siya. Kasi tagal ko na ito nakita. Siguro mga November pa lang. Sinusukat-sukat ko na siya. Binabalik-balikan ko. Inaabangan ko talaga mag-sale. Kasi ganito kasi ako pag quality product yung bibilhin ko pero dapat sale. Yung mga at least 50% para mas talaga, para sulit. So, ayun lang. So, ngayon, pupunta kami sa Platos kasi may sale daw doon. So, maghahanap ng mga items na mga less than $5, mga Turn ganun. right. So, ganun lang yung Then binibili turn right. namin dito. Kasi magaganda naman yung quality niya. So, ayun yung building. So, kamalapit lang din siya sa mall. So, usually tumitingin-tingin lang naman Turn right. kami. Ano ba mga brand nyo ba yun? Hindi ko lang sure kung gamit na siya. Siguro, slightly used. So, ayan guys. Check lang namin. Wala na akong planong bilhin. Usually talagang, pag maganda,
Mas gusto ko kasing bumili ng mga items na hindi naman siya kailangan, pero sale. Kaysa naman bumibili ka ng mga items na kailangan mo nga siya, pero bibilin mo siya ng regular price. Alam niyo naman ang product dito sa Canada, minsan umaabot ng mga $200, yung jacket pa lang. Pero kasi marami naman din nagsisale. So, usually ngayon, end of season na, patapos na yung winter at ang daming nagsisale. Lalo na yung mga winter outfit. So, yun. Kasi, yun dapat bibili ka talaga usually pag patapos na yung season para mas makakales kayo. So, ayun. So, bababa na kami. Titingin kami ng mga items na mga sale. Sana wala nang makita. So, yun lang. So, nakauwi na tayo, guys. So, first time namin mag-Costco. At ito lang yung budget namin. So, pinagkakasya lang namin mga $60. Yung mga importante lang na hindi namin makita sa Freshco. Kasi matagal-tagal na rin kaming hindi nakapag-Costco. So, mga emergency food. So, itong noodles na to. So, $9 to. I think $9 to $99 siya. Tapos, meron din binili na etong ganitong hipon na to, wala kasing ganitong fresh na hipon sa Freshco. So, sa Costco lang ako nakakabili ng ganitong hipon. So, nasa $22 siya. Siguro mga hanggang 3 lutuan namin to. Kasi may kami magsinigang, buttered shrimp, o kaya yung pang scampi na pasta. So, yun yung mga madalas namin pinaprepare. So, itong eggs na to, wala kasing ganitong maramihang eggs na organic. Kasi organic talaga, di naman madala. Siguro alternate siya dun sa white eggs. Pero gusto ko talaga is organic. Kasi konti lang naman ang difference. So, ito, favorite ko to na chocolate. Kasi natikman ko to first time sa office at lagi ko siyang hinahanap. So, mura lang to guys. Nasa $11. So, pwede na rin kasi siguro matagal naman siya maubos. Mga 1 month. At isa pang chocolate na natikman ko din sa office. Itong Mercy. So, dark chocolate. So, matagal to maubos. Siguro mga 1 month. Hindi naman kasi talaga ako ma-chocolate na tao. Gusto ko lang kasi ng mga dark chocolate. Dessert. Ayan. Tapos itong pizza. Mas mura kasi ang pizza sa Costco. Mga nasa $13 siya. Kumpara sa Domino's na mga nasa $20. So, mas mura siya. Ayan. So, ito lang yung binili namin. So, magkano to? Ito nasa $14. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60. So, mga nasa around $70 pala siya. So, yan. Hindi naman to So, ito lang mga cravings lang naman itong binili ko. Bihira lang naman po tayo mag-Costco kasi talagang nakaschedule lang ng Costco ko siguro once or twice a month. Kasi pupunta lang ako doon kapag naubusan ako ng shrimp. Kasi wala talaga akong mabiling shrimp na malalaki sa mga fresh ko. Mas gusto ko yung shrimp ng Costco kasi talagang mas mas buo siya, tsaka mas sulit. So, ayan lang guys yung Costco day. So, ayan. Hello guys. So, first time namin manonood ng hockey dahil meron kaming libreng ticket from boss. So, binigay nila. So, 7 o'clock po mag-i-start. Medyo maaga kami. So, yan. Babalikan na lang namin siya mga bangandang 6 kasi hindi pa pwedeng pumasok. So, dito muna kami sa Covent Garden kasi kailangan muna namin mag-CR. So, medyo gutom na yun ako guys. So, first time namin manonood ng hockey. So, hindi ko alam kung kung anong meron. Pero nakikita ko lang to sa mga vlogs. So, ayan, natatry na din namin yung Canadian sport.
So, happy weekend ulit guys. So, nandito kami ngayon sa Domino's. Sinantay lang namin yung order namin para may baon yung anak ko para bukas. At yun nga, kagabi, hindi natuloy. Nakanood kami ng games kagabi pero hindi talaga siya hockey games. So, basketball siya. So, nakaka-disappoint lang kasi siguro libre lang naman siya. So, yun pa naman yung ina-expect namin na makakanood kami ng hockey games kasi hindi pa namin natatry. So, ayun, siguro mag-aabang ulit tayo kung may magbibigay ulit sa atin ng free tickets para dun sa game na yun. At least nakapasok kami sa Canada Life place. So, okay din naman siya. So ngayon guys, after nito, pupunta kami sa Harina kasi kailangan namin bumili ng pandesal. So, kasi baon din namin yan, pang-breakfast din namin. Kasi ganun talaga, pag sobrang busy kami, hindi kami, wala na kaming time mag-prepare. Yung husband ko, usually yun lang yung breakfast niya. Pero ako kasi talagang kanin talaga ang breakfast ko, kami nung anak ko, para ano talaga, heavy breakfast. So, ayun lang, wala kami ganong activity ngayon. Dapat mag-swimming kami sa community center, kaso canceled kasi may laundry kami mamaya. So, wala nang time. Siguro next week talaga. So, at maganda yung weather. Maganda yung weather ngayon, talagang ganun pa rin, malamig, pero at least hindi na nag-snowstorm. So, ayun lang. So, pupunta na tayo sa next stop natin. Welcome back guys. So, ngayong week na to, medyo napakalamig ng weather. So, weather ngayon is nasa negative 20 degrees dito sa Ontario. So, ngayong week na to, first week pala nitong 2025. So, marami pa rin ako nakikitang mga boxing sale, lalo na sa favorite kong brand kasi may 50% off sila. Yun, the Bee and Rose. So, makikita nyo, may mga nabili ako mga items. Pero itong mga items na to, hindi ko siya sabay-sabay binili. Kumbaga, every week, binabalik-balikan ko siya. So, bumibili ako pa isa-isa lang. So, una kong binili is itong pants na to. Since wala nga akong black pants, so, nag-sale to ng 50%. So, ito yung dati kong binabalik-balikan. Medyo namamahalan kasi ako kapag nasa $40 na siya. So, ngayon ay nasa $21 na lang siya. 50% off. So, hindi pa to kasama sa GST kasi nga mga pan-kids lang yung GST. So, ayan. So, pang furry siya. Tsaka napakaganda nitong tela kasi sinuot ko siya medyo mainit siya sa katawan. So, ayan. So, yung another thing, ito, same style, different color. Kasi 4 colors to. Meron din blue at saka pink. Pero syempre, mas favorite ko talaga yung black or white. So, ito, may isa pa siyang color. Since may sale pa rin siya. Nung pagkabalik ko, next week, another week na to. Yan. So, ganun pa rin siya, guys. Meron pa rin siya natitirang mga items. So, same price din to. Nasa $21. So, ayun. At yung last na binili ko, recent lang, itong shorts. Yun na yung pinakamura. So, ang ganda. Kailangan ko pa rin kasi ng shorts dito kasi ito, ang ganda. Ano niya, diba? Ito talaga yung mga tela na gusto ko dito sa Canada, yung furry. So, $16 na lang siya. Kasi original price nito is nasa $34. So, ngayon is 34 ba? So, mga ganon, 30 plus. So, ayan. Ang ganda nitong short na to. May color black din siya pero hindi ko na binili kasi marami na ako mga black na shorts. So, ayun lang guys. Itong product na to, made from Montreal siya. So, Montreal din talaga yung mga fashion products. Galing lahat sa Montreal. So, ang ganda nitong product kasi bukod sa weatherproof siya, magagamit siya kahit saan. Pwede siya sa pang-travel, pwede rin usually sa airport kasi, mas maganda to kasi mas nakakaantok para mas comfy ka gumalaw. So, pwede rin ito pang office or pang mall.
So, yan guys, yung mga nabili kong product na yan. So, every week, dumadaan talaga ako sa mga favorite ko na store. Talagang chinecheck ko lang kung ano pa yung mga sale doon.